Sa puntong ito, pag-uusapan po natin itong mga gimmick na ginawa ni Marcos lately, bagamat gimmick pero napapakinabangan ng ating mga kasundaluhan at ating mga kapulisan. Pero alam natin mga desperate move ito ng propaganda at pagpapabango dahil sobrang apektado siya sa pagsambulat ng iskandalo hinggil sa kanyang pagkakasangkot bilang mastermind kasamang pinsan niyang si Romualdez sa more than 1 trillion pesos na flood control scandal or crime of the century. Una, gumimik si Marcos na pinare-instate niya into active duty with promotions itong si Captain Hubal, no? Hubal ba? Na wounded at nabulag sa engkwentro sa mga teroristang grupo sa Mindanao. At nararapat naman talaga ito. At ito ay makatarungan, subalit ang purpose nito ay hindi mula sa sincerity o kompasyon ni Marcos, no? Sapagkat alam natin na hindi siya ganon. Ilang beses na mamatayan ang mga sundalo, pinapatay ng mga CPP, NPA, NDF, mga terorista sa Mindanao o iba pang bahagi ng Pilipinas, hindi mo nga makita ang anino niya na pumupunta at nagbibigay ng pagsaludo at pagmamahal sa pamilya at mismo sa namatayan o namatay na sundalo o pulis. That's not the character of Marcos before this scandal or crime of the century erupted in public. So, ilang beses ba natin siyang pinuna nung may programa pa tayo sa SMNI na bilang Commander-in-Chief, yung mga namamatay na sundalo, binabanatan, kinakatay ng mga kalaban ng gobyerno at ng estado at ng mamamayan, kagaya po nitong grupong teroristang CPP, NPA, NDF, ay hindi po natin nakita ang kanyang presensya, ang kanyang pagdalo, o ang kanyang pagbibigay ng moral and Commander-in-Chief support para sa kanyang mga sundalo na naglilingkod at nagsasakripisyo sa taong bayan. So alam natin na hindi po out of sincerity and compassion itong paggamit ni Marcos bilang propaganda sa isang army captain na ibinalik niya sa active duty service bagamat nagkaroon na ng disability discharge due to sa sitwasyon ng pagkabulag ng mata nito o isang mata niya sa labanan. Yan ay gimmick ni Marcos. Pero bagamat medyo may positibong benepisyo, positive benefits doon po sa pamilya ni Captain Hubal o ng opisyal ng army na ito, pero ang hindi natin nagugustuhan, yung gamitin ito sa timing ng pagpapabango o political gimmick and publicity for propaganda ni Marcos para palabasin niya na siya ay isang compassionate leader, isang makatarungan at may pusong commander-in-chief. Ngik-ngik. Gimmick po yon ni Marcos, no? Kaya natin pinupuna. Pwede naman niyang hindi pa balikin into active service, kundi erase niya ang pension support. Di po ba? Sabihin niya, bigyan natin ng gratuity. O i-check sa batas kung pwede, gratuity na pwede siyang bigyan ng plus 10 years of pension benefit sa kanyang naging serbisyo instead of making him a props, no? O kaya bigyan ng full medical support ang kanyang pamilya in scholarship, ang kanyang mga anak libre lahat, no? Mas makatarungan 'yon kung tutuusin kaysa naman pabalikin niya sa serbisyo i-promote para lamang ipakita na siya ay compassionate. Hindi naman niya ginagawa ito bago pa sumambulat ang iskandalo ng kanyang pangungurakot at pangungulimbat kasabwat ang sindikato niyang pamilya at pati ang kanyang pinsan na si Romualdez. Okay? Pangalawa, nagimik ni Marcos itong increase sa base pay ng mga sundalo and siguro kasama na rin police dyan. Hindi ko pa nakita sa police pero malamang kasi military and uniform personnel, no? So pati BJMP, Bureau of Fire, Coast Guard most likely at yun po, no, police.
So ang sabi niya, 3 tranches, no? So 2026, 2027, 2028. Wow. Ano to? Pangbibili? Panunuhol? Sapagkat alam natin po na delikadong lagay o ang prospects ng political survival ni Marcos. Kung masurvive man niya, ang people power na nagbabantang palayasin siya sa poder, anytime mangyayari yan, at kung abutin niya ang 2028 dahil sa mga maniobra niya, kagaya ng maniobra niya sa ICI, mga maniobra niya dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, at maniobrang ipa-impeach na naman si Sara Duterte, if everything will make Marcos survive dito sa kanyang mga maniobra at mga manipulation ng kanyang mga otoridad para lamang bumango at maging katanggap-tanggap, no, masuspend ang public outrage o mapahina, mabawasan ang public condemnation sa karumaldumal na krimen ng pangungurakot at pandarambong nila sa sindikato niyang gobyerno. Ginawa niya ngayon itong gimmick maliban dito sa pagpapabalik sa active service at pag-promote kunwari sa isang army captain na nasugatan at nabulag sa inkwentro sa Mindanao. Ngayon naman ay may gimmick siya na magkakaroon ng base pay increase. Kung si Romualdez ay may gimmick na ipa-increase ang daily subsistence allowance na mga sundalo, pulis at mga uniform personnel, unti-unti naman si Marcos ay magbibigay daw ng base pay increase. Again, bagamat yan ay mayroon pong mayroon siyang positive benefits, mayroon pong advantage para sa mga sundalo, pulis at uniform personnel at sa security sector ng gobyerno, subalit alam din po natin ang motibo. Ang motibo ay hindi para tumulong, kundi gamitin para sa gimmick. Political gimmick ito ni Marcos. At ito rin pong ginagawa niya pagkakaroon ng Christmas visit sa mga military officers, sa mga generals, sa mga retired group, itong AGFO, na ang tawagan ng mga retirees, no, parang naging social club extension ni Marcos at ng Malacanang, itong Association of Generals and Flag Officers, AGFO, no? Naging tameme at naging sunod-sunuran kung ano po ang gimmick sa propaganda ni Marcos. Hindi makapagsalita, hindi makapagsagawa ng kanilang moral duty to defend the interests of the people. Tahimik po itong AGFO o Association of Generals and Flag Officers na grupo ng mga retiradong general at matataas na opisyal ng military, sapagkat naging extension social club sila ni Marcos. Kaya nung nakaraang linggo, nakita natin si Marcos, bago pumasok ang buwan ng Disyembre, nakipag-Christmas visit na siya sa mga generals and senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Bravo! Gimmick here, gimmick there. Pero po, hindi naman bobo o tanga ang taong bayan para hindi makita na ang mga discarding ito ay pangpabango. Political deodorant. Yun po ang tawag dyan, no? Political deodorant. Pangpabango sa kilikili ng nabubulok na gobyerno ni Marcos. Bagamat hindi natin may tatanggi, may positive benefits, may advantages. Subalit, ang layunin, ang motibo, ay alam natin. Diskarte ito upang gamitin ang kunwari pagpapa-increase sa base pay ng military and uniform personnel in 3 tranches, at kunwari ay may compassion and mayroon po siyang sense of being a duty commander-in-chief para sa kanyang dutiful, no, na commander-in-chief sa kanyang tauhan. Subalit alam natin hindi yan ang pagkatao ni Marcos. Hindi yan siya at hindi niya yan ginagawa nung panahon na nangangailangan ng suporta ang kanyang mga sundalo at pulis bilang commander-in-chief siya. Hindi po natin nakikita ang ganyang actual public solidarity actions of Marcos nung panahon
na hindi pa nabubuking at sumasambulat ang iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa kabanang bayan. What we are doing as a commentary here is not about yung pangangailangan na dapat tugunan ang benepisyo, sahod at serbisyo na ginagawa ng ating mga kasundaluhan, Coast Guard, Police, ng ating mga Bureau of Jail and Management officers, men and women, ang Bureau of Fire, and other uniformed personnel. Hindi po sa hindi natin gustong tugunan ang kanilang pangangailangang ma-increase ang kanilang sahod, madagdagan din ang kanilang benepisyo, subalit huwag sanang gamitin ito na ang layunin, at alam natin yun naman yun, ay para sa political deodorizing, pangpabango sa nabubulok na kilikili ng gobyerno na sindikato ni Marcos. Kawawa naman po ang ating mga sundalo at mga police at uniformed personnel kung kinakapital sila para lamang mag-survive ang isang nabubulok na gobyerno. And besides, karapatan po nila na makatanggap ng makatao, makatarungan na sahod at benepisyo kahit hindi pa si Marcos ang nakaupo o si Duterte. Yan ay obligasyon ng gobyerno. Pangalawa, hindi naman pera ni Marcos ang ginagamit dito. Pera ito ng mamamayan. So if there is more reason na dapat magpasalamat ang mga military and uniformed personnel, it's not on Marcos. It should be on the people. Sapagkat ang mamamayan po ang pinagmumulan ng pondo na ito na gagamitin ni Marcos sa pagpapabango ng kanyang mga diskarte upang mag-survive until 2028 at makahabol na makabawi sa elections, sa susunod na presidential elections, kung sino ang kanilang gagamitin. Yan po ang mga tinatawag na desperate political survival mode na kaya niya nang gumimik at sundan ang sinsiro, makatarungan at talaga namang totoo na ginawang pagtulong ni Pangulong Duterte noon na bigyang dangal ang serbisyo ng mga sundalo at pulis at mga uniformed personnel sa pamamagitan ng pagpapa-increase ng kanilang mga take-home pay sapagkat matagal na hindi po ito naasikaso. Sinunod at ito ngayon ni Marcos sa gimmick niya. Maliban pa dyan sa kanyang gimmick upang magkaroon ng political bribery style upang sakyan ang pangangailangang pang-ekonomiya at pangkabuhayan ng mga sundalo at uniformed personnel, gumimik pa si Marcos ng isang gimmick. Itong pinapalabas niya na open daw siya makipag-usap kahit kanino, including kay Vice President Sara Duterte. Aba, ngayon mo lang na-realize na ikaw ang pinagmumula ng pagkakahati-hati ng ating bansa. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malalim na hidwaang pangpolitika. Ikaw ang naging dahilan kung bakit pinadukot mo at pataksil at patraidor na pinatapon at pinakulong sa ICC sa Netherlands si Pangulong Duterte. At alam mo na ikaw ang may kasalanan kung bakit itinulak ang bugos at peke at mapang-abuso na impeachment operations ninyo sa nagpaglalayo ninyong tanggalin si Vice President Sara Duterte dahil alam ninyo na hindi mananalo si Tambaluslos sa anumang eleksyon, lalo na ngayon na sumambulat ang kanyang pagiging kabahagi ng durubuking ng Kongreso at ng pagiging bahagi ng sindikato mo, Bongbong Marcos Jr.,